Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay andito ulit tayo. Ayan, ito na yung pumalit sa mga succulents ko. Yung mga nakalagay dito dati ay yung mga succulents na nakatanim sa pahabang pots. So ang pumalit, ito na sila. Ayan. So kung nakita ninyo, hindi ko na nilagyan ng cover. Pero sa ibabaw mayroon silang bubong para hindi sila mabasa. Pero sa gilid, open lang sila. So i-check natin. So, yung iba ay galing doon sa bukid. Inuwi ko dito sa bahay. Katulad neto, ayan, galing to sa bukid. Ito, ayan, yung mga nandyan galing din sa bukid. Inuwi ko. So, tingnan natin. Ito si Supreme. Ayan, ang aking Supreme. Meron siya mga konting frostbite. Pero, okay pa rin siya. Ayan, survivor pa rin. At meron siya mga bagong babies na lumabas dyan. Ayan. Tapos, yung mga nandito sa likod, ito, nandito na talaga siya dati. Ito siya, si Ghosty. Ayan, yung dahon ni Ghosty. Ayan, oh. Nasira na yung dahon ni Ghosty, guys. Ayan, meron na siya mga frostbite. Mga frostbite to siya. Ayan, oh. Nangitim na siya. Yan, nagkaroon siya ng frostbite. Pero yung gitnang ano niya, rosette, ayan, okay pa rin. So, nakakasurvive siya sa winter kahit nagkakaroon siya ng frostbite. So, dati ang nakatanim dito ay medyo marami-rami. Yung mga kinatings ko dito ko tinanim. Pero ito na lang yung natira. Ayan. Yung dito banda ay namatay. So, ito na lang silang natira. Bali, limang ano na lang, cuttings. Yan. Tapos, ito naman si clavata. Tingnan ninyo yung aking clavata. Nagpropagate na ako ng bago nito, mga cuttings. So, nasa loob ng bahay. At mayroon na rin ugat yung mga kinatings ko na clavata na bago. Ayan. Ang dami yung mga dry leaves. Tapos, ito si Pretty in Pink. Ayan. Diba ang ganda ng dahon niya, guys? Mga cuttings lang din to siya na tinusok ko dito. So, kailangan na rin yung palitan ng bagong lupa para medyo lumaki yung kanyang rosette. Kasi yung lupa dito ay matagal na. Dinagdagan ko lang sa ibabaw ng bagong lupa. Pero sa ilalim ganun pa rin. Pero ayan nga, meron na naman siyang mga ugat na naglabasan dito sa ibabaw. So, kailangan niyang palitan ng bagong lupa para medyo lumaki yung kanyang rosette. Tapos, ito rin si Pretty and Pink din to, guys. Ayan. Yan, ang ganda ng diba? Medyo lumaki yung rosette niya ng konti kasi napakalit nito. Medyo lumaki ng konti kasi nilagyan ko siya ng fertilizer nung autumn. Kaya medyo lumaki siya ng konti. Ang liit ng rosette nito, parang ganito lang kalaki. Oh. Ganyan lang siya kalaki, guys. Pero ngayon, ayan, oh, medyo lumaki ng konti. Tapos itong nilagay ko dito ay si Kumino Sato. So yung Kumino Sato ko nilagay ko dun sa safe na lugar kasi maselan siya sa winter kaya nilagay ko talaga sa safe na lugar. Sayang kung mamatay. Yan. Ito ay nabali. Kaya nilagay ko lang dyan, pinatong ko lang dyan. Baka sagaling magkaroon siya ng ugat pero hindi siya nagkaroon ng ugat. At na siya, guys, nagmashi na siya. Ayan. Tumigas na siya sa winter. Tapos, eto naman dito ayan, ang aking Douglas Hunt dito na nakatanim sa pot. So, yung nasa mini greenhouse, medyo malaki yung dahon niya, pero ito ay maliit. Ayan, oh. Diba? Nag-iiba yung kanilang hitsura ng dahon. Depende kung saan mo siya nilagay at depende sa fertilizer. So, ganyan. Marami na rin namatay. Ayan. Nagkaroon ng stem rot. And then ito, galing to sa bukid, inuwi ko kasi wala na siyang mapaglagyan doon. Nasa to dati, nilagay ko sa bahay ng kamatis para lang hindi siya mabasa at hindi siya magkaroon ng frostbite. Pero dahil nga nilipad yung bahay ng kamatis natin, inuwi ko na lang siya para hindi masayang. Ayan. Ang dami niyang mga dry leaves. At ang ganda niya, guys, oh. Yan. Diba ang ganda niya?
Ganyan siya kalaki. Napakalash niya at ang dami yung mga dry leaves sa ilalim. Ayan. So, kapag tinatings mo to, magkakaroon siya ng mga baby. Mas lalo siyang magiging lush kapag tinatings mo to. Ayan, ang aking pretty and pink. Ayan, nagpipink na rin yung ano niya. Diba? Nagpipink din siya. Tapos, ito naman si Mendoza. Tingnan ninyo ang aking Mendoza. Paliit na ng palit yung kanyang dahon. So, kailangan ko na namang magtanim nito ulit para gumanda ulit yung aking Mendoza kasi palit na ng palit yung dahon niya. Pero makapal siya, tingnan, di ba? Lush na lush. Meron na din siya mga itim-itim. Ayan, oh. Frostbite din yan. Tapos, ito si ano ko, Purple Delight. Ganito na yung hitsura ng dahon niya, guys. Si Purple Delight. Nangitim na siya, guys. Ayan. Nangitim na yung kanyang dahon. Yan, oh, nagtubig na, oh. So, ganyan yung hitsura. Yan, marami nang nanlagas. Pero yung baby niya sa ilalim ay okay naman, oh. Yung mga nakatago, okay naman siya. Yan, pero okay lang yan, guys. Makasurvive yan. Hayaan lang natin siya dito. Maganda yung kulay niya, oh. Ayan. Tapos ito naman ay ano to siya? Ano ba to? Aloe. Ayan, aloe variety. At ayan, nangitim na rin yung dahon niya. Pero dito banda, yan, ang ganda ng kulay dito. Dito lang sa kabila ang nangitim. Tingnan niyo. Yan, ikutin natin para makita niyo. Ayan, dito lang banda yung mga nangitim. Yan, nagka-frostbite dito banda sa kabila. Pero dito sa likod, ay okay pa rin. Ayan, diba? Maganda yung kulay, guys, oh. Pumupula yung aloe. Tapos, ito nga pala yung mira ko na nag-cluster na malaki na. Ayan, oh. Napakalaki niya, guys. Tingnan niyo yung kamay ko. Ayan. Ang dami niyang baby. Ayan, paikot yung babies niya. So, ang mother plant nito ay ito, nasa gitna. Ito yung nanay, tapos ito yung mga anak niya. Ayan. Hindi nga lang siya makulay, pero ang dami niya, diba? At ang laki pa. Ayan. Merong bagong mga babies na palabas. Ayan, oh. Mga bagong babies to siya, guys. Yan yung iba, maliit pa. Pero wala siyang mga frostbite. Okay pa rin siya. Marami lang siyang mga dry leaves at may bagong baby ulit. Yan yung bagong baby niya. So, ganyan siya kalaki. Ayan. Tapos, ito naman si ghost plant. Ayan ang aking ghost plant. Ang ganda ng kulay niya, diba? Nagpipink na si ghost plant dito. Ayan. Maganda yung kulay niya dito. Maliit nga lang yung mga rosette niya. Pero ang ganda, diba? Na-bonsai na siya, guys. Yan yung ating ghost plant dito. And then, mayroon ulit tayong Purple Delight. Ito rin, oh. Tingnan niyo. Dito banda. Yan. Frostbite na. Yan, nagtubig na, oh. Mayroon na siyang tubig sa loob. Ayan. Tanggalin natin. Ayan. Pero yung pinakagitna ay okay pa rin. Ito lang mga dahon niya sa gilid. Yung malaking dahon lang ang apektado sa frostbite. Ayan, nanigas. Tapos yung iba ay okay. O, ayan, o. So, yun guys ang mga dito banda. Ito na lang yung natira dito. Ang ganda ng kulay nila, kapag nasikatan ng araw. Yan, 'di ba? Parang hindi nagkaroon ng frostbite.
Pero kapag nilapitan mo, ayan, yung mga dahon ng itim sa dulo. So, totally talaga napabayaan ko dito banda. Hindi ko na siya tinakpan. Pero okay lang yan. Magsusurvive pa rin yan. As long na maganda yung kanilang stem. Ayan. Basta hindi lang nagkaroon ng damage doon sa stem. Magkakaroon siya ng bagong babies dyan pagdating ng spring. Ayan. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!